Hello po. Ayan, update po tayo sa new project namin. Bali, ito po yung kinuha kong wires number 14. Ay, number 12 po pala. Ayan, number 12 para po sa mga outlet. Actually, kumuha muna ako sa hardware kasi nga po, orderin naman kami ng materialis. Ako na lang po yung nag-asikaso. Since hindi na po papapalitan ni Lumina kasi nga po matagal na siyang turnover, kaya dapat po talaga isinicure na ni client yung kanyang unit. So isang number 12, isang number 14 para naman po sa mga ilaw. So meron na lang po akong kakausapin na electrician na gagawa. So halos po nakahukay na sila paikot. Nakahukay na sila paikot dito. So pwede ko na rin pong ipahakot. Actually papahakot ko na po siya today para hindi po yung kumalat yan sa kalsada. So ito po yung abang ng kanilang tubo. So halos paikot na po yung kanilang paghukay. Wala lang po kaming magamit na kuryente, kaya itong part na to is hindi pa namin na-chipping. Tatanggalin din po natin tong part na to para maidikit po natin yung paglatag ng CHB or pag-asintada. So ayan nga po, sad to say, kung kailan mag-i-start na kami, tsaka po nagkaroon ng problema. Ay, lipit na kayo, mag-aalasin ko na. So, halos paikot na rin po yung kanilang nahuhukay. I think ang plano po dito is may room din po siya sa baba. James, ano to? Ito na yung tubo. Ay, ma'am, putol na ma'am. Ah, putol? Akala ko ayan yun nandoon. Hindi, kasi baka yan na nga rin yun, ma'am. Oo. Meron din kasi yung iba putol din. Oo. Hindi nakatap dito. Hindi nakatap dito. So, babaguhin naman natin yung paglatag ng PVC. Ayan. So, I think ito yung doon. Babaguhin na lang po natin. Katulad din po ng ginagawa namin. Ipit na kayo kasi na. So, parang gumawa lang sila ng paraan para magkaroon sila ng connection. So, nagtap na lang po sila dito. Naghihintay din po kasi ako ng feedback sa office kung may chance po na mapalitan ng wiring. Kaso yun nga po, medyo matagal na po kasi itong nalagyan ng wiring, tsaka matagal na siya na turnover. So, ang ginawa po nila, tinalian na lang nila to. So, pag ganito po yung unit nyo, talian nyo na lang. Actually, hindi mo rin talaga siya maisasara, kasi nga, minsan loose na. So, tinalian na lang nila. Pero, once na nakapaggawa naman na tayo dito, itatanggalin din naman natin to. Ayan. Siguro naman hindi na siya babalik. Sayang lang po kasi, actually, eto, naibigay na po siguro mga lagpas 1 week na. Kung pagkabigay po sa akin, sana nito, nag-start na kami agad. Ayun, sana naabutan namin na andito pa yung wirings. Pero talagang sabi nga ni ma'am tsaka ni sir, wala na tayong magagawa, andyan na yan. Pero ako feeling ko hindi to gagalawin ng gabi. Kasi hindi nila makikita yung mga wires. Pero hindi rin natin masabi kasi syempre, ang magnanakaw is gagawa ng paraan yan. Diba? So, let's see kung yung kakausapin kong electrician is kakayanin niya itong matapos. Kasi may trabaho din siya May trabaho rin siya. Bali, taga-paste po ata siya. Kakilala ni Kuya Joanne. So, likpit-likpit na. Actually, nag-aalala nga ako, baka manakaw yung aming pala. Wow, pati pala nakawin, di ba? So, nung isang araw, andito pa po yung puno. Pero ayan nga. So, kailangan po pagkahukay, hakot agad. Ilalagay natin sa unahan para mapaihakot agad. So,
once na napahakot na po natin, pwede na po tayo mag-order ng mga materyales. Mabilis na lang po yung ating pag-asintado dito. Hello po, magandang gabi. Ayan. So, bali, naisipan ko lang pong i-vlog yung eto. May share lang po ako sa inyo. Actually, dun sa mga sumusubaybay sa channel namin, alam nyo na to. So, isi-share ko lang po ulit kasi para dun po sa mga soon na magpapagawa sa amin, alam nyo yung kung paano kami magproseso ng isang renovation. So, ayun po, na-share ko lang sa inyo. Sa amin po talaga, provided na po talaga namin ni Ray ang mga small materials. Katulad po na itong mga switch and outlet. Ayan po. So, na-discuss ko na po ito sa mga vlogs ko dati. Ayan, Royo po, na kung bibilihin nyo po ito sa hardware dito is nasa halagang 250 to 300. So, ito po, nabibili ko po siya sa Lazada ng 100 plus o 105. Pero, pinapasa ko to kay client minsan ng 110 o kaya 120. So, ito pa po, meron pa tayong bagong dating na 3 box. Kasi marami po to eh. So, nire-ready ko po talaga. So, sa pinaka-renovation talaga namin, ganito yung diskarte ko bilang asawa ni Ray. Ayan. So, lahat po nung kailangan namin na small materials dito sa renovation, nire-ready ko po talaga. Chine-check ko to. Pag konti na lang, bumibili na po ako sa Lazada. Kasama na rin po yung mga utility box. So, ito po, pwede nyo pong i-inquire sa hardware kung magkano. Alam ko po, nasa 35 o 45 po ito. Pero pag bibilihin nyo po ito sa Lazada, magkano lang? 10 pesos lang po siya. O 12 pesos. Ito naman po, binibigay ko kay client ng 25 pesos. Bakit? Bukod po syempre sa effort ko, pag bulky po kasi yung order nyo, malaki, marami, may delivery charge. Since, ang purpose ko rin po kung bakit nag-i-stock po ako ng mga small materials. Kasi nga po, if ever kulangin po kami, hindi na po tatakbo yung worker ko o si Ray sa hardware. So, kung halimbawa tatakbo si Ray sa hardware, magmumotor, magagastosan sa gasolina. At least kung dito lang sa bahay, madali lang. Diba? So, ililista lang po namin. So, ito po, sa ongoing renovation, nire-record po namin kung ilan yung makukuhang utility box. So, pati po itong mga W clip. Yung ginagamit namin to sa ceiling and partition. Sa ceiling. Ayan, ginagamit namin sa ceiling. W clip. Itong mga drill bit. Naka-ready po. Actually, alam nyo to. Magkano to sa hardware? Nasa 80-95 pesos ang isa. Hindi ko nga alam, baka 100 na to ngayon eh. Pero mura lang po to sa Lazada. So, para hindi na lang din po kami mahirapan, lahat po talaga pinuprovide na namin. So, ito po, wala po talaga tong resibo. Pero meron po akong resibo na pinagawa na paglilistahan ko po noon. Kung gusto lang ng formal na transaction, 'di ba? So, andito po yung mga masking tape, mga packing tape na ginagamit namin sa pagtatiles. So, andito rin po yung ginagamit namin mga tawag dito, console hinges, sa cabinet po yan. So, minsan po kasi, yung mahal na material, ay yung maliit na materialis, sila pa po yung sobrang mahal sa hardware. Ayan po. So, ito po bagong order ko lang, mga blind rivet. Ayan. So, dalawa po yung klase ng blind rivet namin. Isang mahaba, isang maiksi. So, lahat po yan, kompleto kami. Then dito, meron tayong utility box dito. Tapos, meron pa po ako ditong isang box. Ito naman po yung mga gasa tape, mesh tape na ginagamit natin sa partition, sa mga dugtungan. Paintbrush, number 4, tsaka number 2.
So, imagine kung mabitin ka sa paintbrush, pupunta ka pa ng hardware. So, kakain pa ng mga ilang oras. Kaya kung ibibigay nyo sa amin talaga yung 100% na tiwala, malaki yung maitutulong namin sa unit nyo, lalo na sa budget. Pati nga po itong mga liha, oh. Meron din po dito mga liha. Ayan po. Actually, hindi ko na natutukan yung aking pagtitindahan kasi nga, focus na po ako sa renovation, sa rehouse makeover. So, ito po yung mga masking tape na ginagamit sa pintura. Bagong deliver lang po yan, lahat na ubos na po kasi. So, pag kailangan po ng team ng mga small materials, dito na po sila sa bahay tumatakbo. Ayan, di ba? O, ang dami po niyan, di ba? So, kung malaki yung tiwala nyo sa akin, wala na, smooth na eh. Smooth na eh. Di ba? Kumbaga, mag-aabang na lang kayo sa renovation ng bahay nyo kung okay na. Ito po itong mga tiplon. Ito po lagi yung mga ginagamit namin. So, mga electrical tape, meron din po. May malaki din. Tapos, meron din tayo mga ganito. Ayan po. Kaya kung mapapansin nyo po sa renovation namin, mabilis. Kasi nga po, andito na yung mga materials na kailangan namin. Kaya po dun sa mga in-orderan ko po ng materials, mapapansin nyo, wala na po tayong mga small materials kasi kami na po nag-provide. Yung mga ganito, roller, meron din tayong baby, ayan, meron din tayong refill, meron din tayong mga basahan, ay diba? So, ayan naman po, tinutubuan namin ng konti kasi nga po sa delivery charge. Ayan tayong mga tawag dito, stickwell, konti na lang, kailangan umorder na ako. Ayan, so ito rin po, mga cutting disc. Ayan, yan tayong cutting disc, magputol ng bakal. So ito po, pag binili nyo po to sa hardware, nasa 35 isa o 45. Minsan 300. So ito po, mura lang po to sa Lazada. Ano, same lang din po yan. Pero binibigay ko po to kay client ng 25 pesos. So ang laki pa rin po ng nalis. So meron tayong mga floor drain. O diba? Meron ako dito meron ako mga door hinges. So yung mga door hinges, maliit lang siya. Ang bili ko dito nasa 100 plus yata. Ibibigay ko kay client ng 150. Pero pag binili nyo to sa hardware, nasa 250 to 300 po yan. Ayan o. Matibay na po yan, stainless. So, sa 3 years po ng renovation namin, napag-aralan ko na halos eh. Kaya nagiging mabilis po yung aming gawa. So, lahat ng kailangan na small materials, andito na po. Kaya doon po sa mga client namin is tiwala lang, di ba? Tiwala lang. So, meron din tayong mga fixed bracket. So, ayan po. Kompleto kami. So, nawala na po yung mga sari-sari store ko dito. So, naging tambakan na po siya halos ng mga construction materials. So, ito rin po yung mga ginagamit po namin sa paggawa ng cabinet, mga wall putty. Bali, nag-order po ako ng marami kasi nga, syempre, ayaw ko na rin po kasi talagang mahirapan kami. So, sa totoo lang, kahit sa Lazada ko lang po siya kinukuha, kahit nagpapaluwal po ako, is malaking tulong din po to kay client kasi mas mura. Sa totoo lang, mas mura. Kahit try nyong kayo yung bumili ng materials, malaki po talaga yung masisave. Kaya ito po mga small materials na to, wala po talaga kaming resibo dito. Pero may presyo po yan. Meron kaming pinaka-resibo na nire-record po namin yan. Ito nga po, tingnan nyo to. Ito yung ginagamit namin cutting disc sa Katso. Malaki po tong cutting disc. So, kung bibilihin nyo po to sa hardware, magkano? Pero sa amin, mura lang. 'Di ba? So, ang laki po talaga ng nalilis. Kahit
sabihin mong nag-abono ako pagdating sa materials. Kasi actually, yung mga ginamit po namin mga materials, mga small materials na yan, is, tsaka kung po ito charge pag natapos na po yung renovation. So, ibig sabihin, nagpaluwal na nga ako, tapos makukuha ko pa yung bayad nito after pa ng renovation. So, diba, parang pabor na pabor talaga sa nagpapagawa. So, sa 3 years naman po na pag-renovate namin, hindi pa naman po ako naka-encounter ng hindi maayos na kliyente. So, ayan po, kung doon po sa mga sunang magpapagawa sa amin, sundan nyo lang po yung vlog kung paano po kami gumawa sa rehouse makeover. Para wala kayong doubt. Para wala kayong doubt. Smooth ano lang tayo, transaction. Diba? So, ganun lang naman yung kung gusto mong pagkatiwalaan. Diba? Pakita mo yung the best nyo. Yung best nyo, diba? Para pagkatiwalaan ka din. So, i-share ko lang po sa inyo. Para po to sa drop ceiling namin sa phase 6. Ayan. So, bali, since si ma'am is hindi niya alam yung sukat na gagamitin, ako na lang po yung umorder. Diba? So, ibig sabihin, kahit, syempre, business to eh. Negosyante ka, diba? Dapat hindi ako nag-aabono. Pero kasi sa amin kasi, yung gawa namin po, may kasamang puso. So, ano ba lang naman yung iaabono ko, diba? Na ikakabilis ng gawa namin. So, ito, in-order ko, ako nagbayad, i-charge ko to kay ma'am, pagkatapos na yung renovation namin. So, ganun lang. Kaya, wag po kayong magtaka na lahat po talaga ng clients ko sa Lumina is nag-abono po talaga kami kahit paano. Pero binabayaran naman din po nila agad. Ayun. So, sa susunod po ata, baka hindi na po kami sumagot ng ibang materyales. Bibigyan namin ng option si client kung kami ang bibili ng materials o hindi. Kung ipagkakatiwala sa amin yung unit, okay. Kung hindi, okay lang din. So, mas maganda sila na mag-asikaso. Basta sa amin, labor lang kami. Lahat ng resibo makikita nyo. Ayan. So, bali na share ko lang po sa inyo. Thank you. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa new project namin sa phase 3. So, bali, ito pong unit ni sir nung nakaraan is nawalan ng wirings. Waiting lang po kami dun sa electrician na gagawa. Tapos, andito na rin po yung PVC roof ni sir na in-order din po namin sa Bulacan para naka-ready na. So, bali, ako na po lahat nag-asikaso niyan. So, naka-ready na po yan pag nasa roofing na po kami sa extension, sa front extension. So, last time, andito pa yung puno, mga damo-damo. Ngayon, halos sa tanggal na, lupa na lahat. Nakailang hakot na tayo? Ilang hakot na? Bali sa malaki, 3. 3 na. Ay. 3 lahat. Pero 3 lahat? 3 lahat? Okay. Pero yung ano yun eh. Malaki yun? Malaki? Parang mas mahal yun eh. Oo, 1,000 yata yun. So, bali, eto nga po sa isa rin sa gagastusan natin dito is yung paghukay. So, yung mga lupa pong mahuhukay is ipapahakot po namin yun. Since labor lang kami, lahat po ng materials, lahat po ng ganito, mga debris, kay client po to naka-shoulder. Ipapahakot po nila. So, sabi nila is naka-3 hakot na. Ang hakot po kasi depende sa available na truck. Meron kasing 800, merong 1,000. So, 3 hakot. So, baka naka-2.8 na sila. So, ito nga po, pag naghukay ka dito, actually, hindi pa yan sobrang lalim pero, ang dami mo nang mahuhukay na lupa. So, pinupwestuhan na po natin ng mga para sa poste. Ayan, dulo-dulo. Baka po maglagay din po tayo dito. Alam ko maglalagay pa dito eh. Tapos, meron na rin dito. Ano to eh, may kwarto to sa baba. May kwarto to. Ayan.
So, ito po yung mga umbok na bato. Sinipin po nila Kuya James, ayan. Para makapaglatag po tayo ng CHB na maayos dito. So, dito naman po sa side, kung makikita nyo po yung PVC, ayan po yung kay Lumina. Since single firewall po ito, maglalatag po tayo ng panibagong tubo. Ayan. So, bali po dito, ang gusto ni ma'am is merong room sa baba. So, doon kay client ko, kahit ganun yung nangyari sa unit is, sabi ni ma'am is thankful pa rin siya kasi kahit paano yun lang, ganun lang yung nangyari. Diba? Worse kung mga materialis pa yung nawala. Sabi niya, tuloy lang ang buhay. Ayun. So, shoutout ko lang si Ma'am Norhuda Mashud. Ayan. So, thank you rin pala kay Sir Bismil kasi, ayan, sa amin niya ito pinagkatiwala. Yung sa wiring po ni Sir, is ako na rin po muna nag-asikaso nung wires. Kumuha po muna ako sa hardware. Kasi sa hardware po nakakuha naman ako. Ayun. So, pag nag-order po kami ng mga CHB, semento, isasabay na po namin yun sa payment. So, ayun, well-informed naman si client. Busy po kasi si Sir. Busy siya eh. So, I think sa 28 po yata siya makakapunta dito sa Lumina. So, ang worry po ni Sir is, what if daw maglagay ng panibagong wirings, baka daw po mawala ulit yung kanyang mga wires. Sabi ko, Sir, hindi na po yan kasi eto po is papalitan na po namin to ng double lock. At saka hindi kasi nagagawa na po kami dito eh. Siguro kung taga rito lang yung gumawa niyan, aware na siya na meron ng tao dito. Tsaka kailangan din po talaga namin i-secure kasi may mga gamit na rin kami. Ayun, chipping gun, di ba? So, kailangan na po namin i-secure. So, ako po talaga sa pinaka-labor namin, labor lang po talaga yung binabayaran nyo dyan. Pero, pinapackage namin kasama na yung pag-aasikaso para hindi rin po magkaroon ng delay sa trabaho namin. So, nagpapaluwal ako 1-2 araw, pero sinisend na rin po agad ni client yung payment. Ganun lang po sa amin. Business po ito, hindi po to charity. Pero, syempre, kami kasi is gusto lang din namin mapabilis yung trabaho namin kasi hindi lang 1-2 yung projects namin. So, ayan. Kung sa amin po kayo magpapagawa, ibigay nyo talaga yung 100% nyo na trust. Kasi, kung nanonood talaga kayo sa vlog, makikita nyo kung paano kami magproseso, paano kami mag-transact sa mga kada projects namin. Para walang question. So, dito tayo ulit. So, I think ang poste nito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 po ata dito sa likod. Tapos sa harap po yata is 3. So, same lang din po sa ginagawa namin. Magalatag po kami ng pinaka-manhole dito. Magalatag tayo ng panibagong tubo dito. So, parang magpapahakot pa kami. Siguro sa hakot, aabot siya ng mga 4 hanggang 5. Mabala talaga sila. Mabala ganun kahit maliliit. Kaya nga. Wala siya. Kami. Hindi pa ngayon magalagay. Oo.